Mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran, iisang daluyan ng karagatan lang ang halos laman ng mga balita sa buong mundo. Pero kahit gaano kahalaga ang usaping iyon, hindi iyon ang tanging kaganapang pandagat na dapat bantayan ngayon. Sa katunayan, may isa pang istorya na tahimik na nabubuo sa East China Sea at maaaring kasing bigat, kung hindi man mas mahalaga pa. Noong March 13, inilabas ng AFP News Agency ang resulta ng isang investigasyon. Ayon dito, mula pa noong araw ng Pasko ng 2025, libu-libong Chinese fishing vessels ang nagtipon-tipon sa East China Sea. Hindi lang basta nagtipon, nakaporma sila sa mga geometric formations na tila planado at sabay-sabay ang galaw. Ayon sa mga eksperto, maaaring bahagi ito ng paghahanda ng Beijing sa posibleng krisis o tensyon sa rehiyon. Ayon kay Jason Wang, Chief Operating Officer ng Ineni Space, isang kumpanyang nag-aanalisa ng satellite images at ship signal data, mayroon talagang kakaibang nangyayari. Sinabi niya sa AFP na makikita mo agad na hindi normal ang sitwasyon dahil ang libu-libong bangka ay pumuwesto sa dalawang magkahanay na hugis baliktad na letrang L na kung saan bawat isa ay may habang humigit kumulang 400 kilometers. Ang mga barko ay halos 500 meters lang ang pagitan sa isa't isa, na natili sa kanilang pwesto ng halos 30 hours kahit malakas ang hangin. Halos bagyo na ang lakas at pagkatapos, bigla na lang silang naghiwa-hiwalay. Ayon mismo sa kanya, may mali akong napansin dahil sa kalikasan, bihira kang makakita ng perpektong tuwid na linya. Nakakita na kami ng 200, 300, hanggang 1,000 Chinese fishing boats na nagsasama-sama, pero kapag lumagpas na sa 1,000, doon na ito nagiging kakaiba. Hindi lang si Wang ang nabahala. Si Jennifer Parker, isang dating naval warfare officer ng Australia, ay nagsabi rin sa AFP na hindi pa niya kailanman nakita ang mga fishing vessels na kumikilos ng ganun kalapit sa isa't isa. Maaaring sabihin ng iba, baka doon lang talaga maraming isda. Pero sa dami ng ebidensya, malinaw na ang nangyayari sa East China Sea ay dapat masusing pagtuunan ng pansin. At kung anuman ang nagaganap doon, ay dapat ikabahala ng lahat. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Straight lines, 1.5 million. Iyan ang bilang ng mga barkong dumaraan sa South China Sea bawat taon. At ayon kay Joe Wilkins ng Futurism, karaniwan daw ay magulo ang galaw ng mga ito. Kapag tiningnan mo ang GPS data, mas kahawig ito ng scatterplot, kalat-kalat, kaysa sa maayos na linya sa graph. Pero kabaligtaran nito ang nakita sa mga Chinese vessels. Ang kanilang galaw ay parang mga konstelasyon sa langit, organisado, malinaw ang porma at kapansin-pansin. Kaya naman agad itong nakakuha ng atensyon ng mga eksperto sa rehiyon, at hindi lang ito isang beses nangyari. Ayon sa ulat ng New York Times, noong January 11, bumuo ang mga barko ng isang napakasiksik na rectangular formation, sobrang dikit-dikit na kung saan ang ilang paparating na cargo ships ay napilitang umiwas o mag-zigzag para lang makadaan. Inulit nila ito noong March. Ayon kay Wang sa AFP, humigit kumulang 1,200 na bangka ang pumuwesto sa dalawang magkahanay na linya, mas malayo pa sa silangan kumpara sa mga naunang insidente noong December at January, at nanatili sila roon ng halos 30 hours. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, bakit? Para maintindihan ito, kailangan nating banggitin ang isang napakahalagang detalye. Ang mga barkong nagtipon sa East China Sea ay bahagi ng tinatawag na Chinese Maritime Militia, na itinuturing ng maraming analyst bilang ikatlong puwersang pandagat ng China bukod sa kanilang Navy at Coast Guard. Ayon sa Newsweek, sinasabi ng Beijing na ang grupong ito ay simpleng samahan lang ng mga makabayang mangingisda. Sabihin na lang nating simple, pero sa reality, madalas silang ginagamit sa mga operasyon ng Chinese Coast Guard, kabilang na ang pagbablockade sa isang military outpost ng Pilipinas sa Spratly Islands. At hindi lang doon nagtatapos ang kanilang papel, matagal na silang ginagamit upang igiit ang territorial claims ng China sa rehiyon. Kabilang sila sa pag-agaw ng Paracel Islands mula sa South Vietnam noong 1974, sa pangaharas sa isang US Navy surveillance vessel noong 2009 at sa tensyon sa Scarborough Shoal laban sa Pilipinas noong 2012. Ayon naman sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, may dalawang pangunahing uri ang maritime militia. Una, ang mga purpose-built professional ships, mga barkong sadyang ginawa para sa ganitong misyon at may sapat na pondo mula sa gobyerno.
Pangalawa, ang mga ordinaryong fishing boats na nire-recruit sa pamamagitan ng subsidies. Ang mga professional ships ay kadalasang may water cannons at pinatibay na hulls. Samantalang ang mga mangingisdang nire-recruit ay mga sibilyan na binibigyan ng military training at maaaring tawagin anumang oras na parang mga reservist sa lupa. Ngayon, bakit mahalaga ang lahat ng ito? Dahil ayon sa AIS data na in-analyze ni Gregory Poling ng Asia Maritime Transparency Initiative sa CSIS, karamihan sa mga barko ay galing sa eastern province ng Zhejiang, isang lugar na kilala bilang base ng maritime militia. At ayon pa kay Poling, ang mga aktibidad na ito ay parang isang test. Sinusubukan ng Beijing kung gaano kabilis makapagtipon ang milisya at kung kaya ba nilang gawin ang mga misyong ipag-uutos sa kanila, at dito nagiging mas seryoso ang usapan. Ayon kay Thomas Shugart, isang dating US Navy submarine officer, napakahalaga ng mga sibilyang barko sa plano ng China kung sakaling magkaroon ng operasyon laban sa Taiwan, na nasa humigit kumulang 300 kilometro lang mula sa lugar ng mga insidenteng ito. Hindi sapat ang landing vessels ng Chinese Navy para magdala ng lahat ng tropa at kagamitan na kakailanganin sa isang full-scale invasion ng Taiwan. Kung wala ang kakayahang magtipon at mag-deploy ng napakaraming sibilyang barko, mananatiling halos imposible para sa Beijing ang isang amphibious operation sa Taiwan Strait. Pero kung mayroon sila nito, bahagyang nagbabago ang sitwasyon at napupunta ng kaunti sa kanilang panig ang advantage. Sumang-ayon dito si Jennifer Parker, na nagsabing kasama sa plano ng China para sa mga operasyon sa paligid ng Taiwan ang paggamit ng maritime militia bilang isang force multiplier. Ibig sabihin, pinapalakas nito ang kanilang kakayahan nang hindi kinakailangang umasa lang sa regular na military forces. Bukod sa pagsubok kung handa ba ang militia para sa posibleng invasion sa Taiwan, posible rin na ang mga aktibidad na ito ay isang paraan ng Beijing para ipakita ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Dahil isipin mo, isang napakalaking fleet ng mga barko, nakaayos ng perpekto, nananatili sa pwesto kahit halos bagyo na ang lakas ng hangin at sumasaklaw sa daan-daang kilometro, iyon pa lang ay malinaw na mensahe na. Ipinapakita nito sa bawat bansa sa rehiyon na kayang-kaya ng Beijing na mag-organisa at mag-deploy ng sibilyang mga barko sa sukat at bilis na kahit ang ilang modernong navy ay mahihirapang pantayan. At ang mas nakakagulat, kaya nila itong gawin nang hindi man lang naglalabas ng kahit isang warship. Isa pa sa dahilan kung bakit naniniwala ang ilang eksperto na isa itong power projection ay ang timing ng mga pangyayari. Habang ang mga unang formation ay nangyari noong December at January, ang pinakahuli ay naganap noong March, kasabay mismo ng digmaan sa Iran. At mahalaga iyon dahil noong February, ilang araw bago magsimula ang mga pag-atake, nagsagawa ang China ng naval exercises kasama ang Iran at Russia sa Strait of Hormuz, isang pagpapakita ng kakayahan ng Iran na kontrolin ang naturang daanan ng langis. Pero nang sumiklab na ang digmaan, tila umatras ang Beijing. Sa halip na direktang makialam, limitado lang sila sa matinding pahayag at diplomatic condemnations na parang sinasabing, kaya mo na yan. Subalit kung sisipatin mo ng maigi ay may logic ang kilos na ito. Ayaw ng China na galitin ang US at ang mga bansang Gulf na napakahalaga sa kanilang ekonomiya. Pero dahil dito, nagsimulang magtanong ang ilan, handa ba talagang suportahan ng Beijing ang mga kaalyado nito? At higit pa roon, gaano ba talaga kalakas ang kanilang military capability para sa isang bansang gustong kilalanin bilang global superpower at direktang karibal ng Washington, delikado ang ganitong imahe. Kaya ang biglaang pagtipon ng libu-libong barko, eksakto sa panahong nakatutok ang mundo sa Strait of Hormuz, ay maaaring isang malinaw na paalala na ang impluwensya ng Beijing ay hindi lang hanggang salita at kaya nilang magpakita ng kapangyarihan anumang oras saan mang bahagi ng mundo. Ngayon, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na paliwanag ang Beijing tungkol sa mga formation na ito. Ibig sabihin, ang lahat ng paliwanag ay batay lamang sa pagsusuri at opinyon ng mga eksperto. Posible, pero hindi kumpirmado. Pero kahit ano pa ang tunay na dahilan, malinaw na may malaking epekto ito. At hindi ito nangyari sa kung saan lang na malayong bahagi ng dagat. Nangyari ito malapit sa mga pangunahing shipping lanes mula sa Shanghai, isa sa pinakaabalang daungan sa buong mundo. Gaya ng nabanggit kanina, noong January 11, sobrang siksik ng formasyon na napilitan ang mga cargo ships na umiwas at magpaliko-liko para lang makadaan. At sa mundo ng commercial shipping, kritikal ang bawat oras. Mahigpit ang schedule at manipis ang kita. Kaya kahit pansamantalang abala lang,
tulad ng pagharang ng libu-libong fishing boats, may katumbas agad itong gastos, delay sa biyahe, pagbabago ng ruta, mas mataas na konsumo ng gasolina, at higit sa lahat, uncertainty. Dahil kung hindi nila alam kung kailan ito mauulit, mas lalo nitong pinapahirapan ang pagplano ng mga shipping companies. At lampas pa sa agarang epekto, may mas malaking tanong na ngayon kinakaharap ng mga gobyerno at negosyo sa rehiyon. Ano ang susunod na mangyayari? Ang East China Sea ay isa sa pinakamahalagang daluyan ng kalakalan, lalo na para sa Japan at South Korea, dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Kung kayang maglagay ng Beijing ng mahigit 1,000 barko sa gitna ng dagat at panatilihin ang mga ito roon ng 30 oras, kaya nila itong gawin ulit. At posibleng mas matagal pa, mas delikado, posibleng mas malapit pa sa mga critical choke points. At kapag nangyari iyon, hindi lang sa Pacific mararamdaman ang epekto. The Japan Question. At pagdating sa Japan, may isa pang mahalagang detalye na hindi pa natin nababanggit. Ang pagtitipon ng Chinese Maritime Militia ay nangyari sa panahon ng tumitinding diplomatic tensions sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Noong November 7, sinabi ng Japanese Prime Minister na si Fumio Kishida sa kanilang parlamento na ang isang Chinese naval blockade o paggamit ng military force laban sa Taiwan ay maaaring ituring na isang sitwasyong nagbabanta sa mismong kaligtasan ng Japan. Ibig sabihin, maaari nilang gamitin ang kanilang karapatan sa self-defense para tumulong sa Taiwan. At gaya ng inaasahan, matindi ang naging reaksyon ng Beijing. Galit na galit. Humingi ang mga mataas na opisyal ng China na bawiin ng Japan ang pahayag, pero tumanggi ito. At doon nagsimula ang isa sa pinakamalalang diplomatic rift sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng mahigit 1 dekada. At kasunod nito, isang malawakang deployment sa East China Sea. Ayon sa mga regional security officials na nakausap ng Reuters, nagsimulang magpadala ang Beijing ng mas maraming puwersa sa rehiyon matapos nilang ipatawag ang ambassador ng Japan noong November 14 para tutulan ang pahayag ni Kishida. Hindi nagtagal, sumunod ang mga formation ng Maritime Militia. At ayon sa Institute for the Study of War, posibleng pinili mismo ng Beijing ang lokasyon ng mga ito para magpadala ng malinaw na mensahe, hindi lang sa Japan, kundi pati na rin sa Taiwan. At dito nagiging mas seryoso ang lahat. Para sa Japan, ang posibleng invasion ng Taiwan ay hindi na isang malayong banta. Isa itong bagay na maaaring mangyari sa malapit na hinaharap at may matinding epekto sa Tokyo. Noong 2023, sinabi ng dating CIA Director na si William Burns na may intel na nagsasabing inutusan ni Xi Jinping ang Chinese military na maging handa para sa isang matagumpay na invasion pagsapit ng 2027. Iyon ay papalapit na ng papalapit. Pero mahalagang linawin, ayon sa mas bagong assessment ng US intelligence community, wala raw konkretong plano ang Beijing na isagawa ang invasion sa 2027 at wala rin silang tiyak na timeline para sa unification. Para sa Washington, maaring magandang balita iyon, pero para sa Japan, hindi gaanong nakaka-relax dahil ang tensyon nila sa China ay hindi lang umiikot sa Taiwan. Matagal na silang may alitan sa isang grupo ng mga isla sa East China Sea, ang Senkaku Islands. Kontrolado ito ng Japan, pero inaangkin din ng China at Taiwan. At hindi lang ito basta lupa. Pinaniniwala ang mayaman ang lugar sa isda, langis, at natural gas. Kaya lalo itong nagiging mainit na issue sa loob ng maraming dekada. At kung gaano kaseryoso ang China sa usaping ito, makikita sa kanilang mga galaw. Noong January, sinabi ng pinuno ng Chinese Coast Guard na si Wang Zhongming na sa nakalipas na 5 taon, nagsagawa sila ng 134 patrols sa paligid ng Senkaku Islands na may kabuuang deployment na 550,000 vessels at 6,000 aircraft. At noong 2025 lamang, 357 days silang nagpatrolya, halos araw-araw, at hindi pa doon nagtatapos. Noong kalagitnaan ng March 2026, pumasok ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa waters na inaangkin ng Japan habang hinahabol ang isang Japanese fishing boat. 2 barko ang lumapit sa loob ng 12 nautical miles mula sa Minami-Kojima, isa sa mga isla, at nanatili roon ng mahigit 1 araw. Kinabukasan, 4 na barko ang muling pumasok at tumagal ang insidente ng halos 2 oras. Ayon sa Japanese Coast Guard, hindi malinaw kung bakit nangyari iyon, lalo na at wala namang fishing boats sa lugar noong oras na iyon. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon para sa Japan dahil kakaunti lang ang magagandang option nila. Ang Senkaku Islands ay bahagi ng tinatawag na First Island Chain.
isang hanay ng mga isla mula Japan, Taiwan hanggang Pilipinas na nagsisilbing harang sa lumalawak na kapangyarihang pandagat ng China. At ang ginagawa ng Beijing, sapat lang ang kanilang presensya para hamunin ang kontrol ng Japan, pero hindi umaabot sa puntong magdudulot ng direktang digmaan. Isang napakaingat na galaw dahil sa bawat pagpasok nila, napipilitan ang Japan na tumugon. At sa bawat pagtugon, unti-unting nauubos ang oras, atensyon at resources ng Japan. Ayon kay Robert Ward, Japan Chair ng International Institute for Strategic Studies, pinalawak na ng China ang pressure nito sa mas maraming larangan. Sinabi niya sa BBC na gumagamit ang Beijing ng estratehiyang kahalintulad ng tinatawag na gray zone warfare, isang taktika na unti-unting pinapagod ang kalaban hanggang sa maging normal ang mga bagay na, sa totoo lang, hindi naman talaga normal. Kabilang sa mga hakbang ng China ang paghahain ng reklamo sa United Nations, pagpapaliban ng trilateral summit kasama ang Japan at South Korea, at pagtatangkang kumbinsihin ang ibang bansa na pumanig sa kanila. Hinimok nila ang UK at France na suportahan sila, habang hinihikayat naman ang kanilang mga kaalyado tulad ng Russia at North Korea na kondenahin ang Japan. Para sa Tokyo, umabot na sa punto na sobrang tensyonado ng sitwasyon na ayon sa Reuters, may ilang opisyal na tahimik na hinihikayat ang mga mangingisda na iwasan na lang ang mga pinagtatalo ng isla. Isipin mo yon, sariling teritoryo mo pero pinaiiwas mo ang sarili mong mamamayan. Ang kombinasyon ng militia exercises, usapin sa Taiwan at tuloy-tuloy na tensyon sa Senkaku Islands ay naglalagay sa Japan sa isang napakahirap na posisyon na parang sabay-sabay na pinipindot ang iba't ibang pressure points. At mas lumalala pa ito dahil sa isang kritikal na kahinaan ng Japan ay ang kanilang matinding pagdepende sa imported energy para masatisfied ang kanilang local demand. Bago ang Fukushima nuclear disaster, humigit kumulang 30% ng kuryente ng bansa ay galing sa nuclear power. Pero matapos ang meltdown, kinailangan nilang palitan ito ng imported fossil fuels. At dahil dito, lalo silang naging dependent sa labas. Pagsapit ng 2023, tinatayang 22% ng lahat ng global LNG imports ay papunta sa Japan. Ayon sa Center for Maritime Strategy, halos 70% ng energy imports ng bansa ay dumadaan sa mga sensitibong choke points, kabilang ang Strait of Malacca, South China Sea, East China Sea at mga karagatang malapit sa Taiwan. At kung kahit isa sa mga rutang ito ay maantala, kahit bahagya lang, malaki agad ang magiging epekto. Walang international oil o gas pipelines ang Japan. At hindi tulad ng langis na kayang i-stockpile ng ilang buwan, ang LNG ay limitado lang ang pwedeng itagal sa imbakan. Sa katunayan, ayon sa Trade Minister ng Japan na si Ryosei Akazawa, ang kanilang LNG reserves ay sapat lang para sa halos 3 linggo. Samantalang ang oil reserves nila ay kayang tumagal ng humigit kumulang 206 days. At kung maubos ang natural gas na yon, posibleng maranasan ng Tokyo ang sunod-sunod na brownout, pagsasara ng mga pabrika at matinding lamig sa mga tahanan. The wider region, hindi lang Japan at Taiwan ang nag-aalala. Sa buong rehiyon, dumarami ang mga bansang kinakabahan sa lumalakas na assertiveness ng China, hindi lang sa East China Sea, kundi sa buong Indo-Pacific. Ang Philippines ay matagal nang nakaharap sa tensyon laban sa China sa South China Sea na kung saan gumagamit ang Beijing ng ramming, water cannons at blockade para hamunin ang presensya ng Maynila sa mga pinag-aagawang bahura. Ang South Korea na may maritime boundary sa China sa Yellow Sea at tahanan ng humigit kumulang 28,500 American troops ay nakaranas din ng lumalalang relasyon sa Beijing sa mga nakaraang taon, mula sa issue ng missile defense hanggang sa overfishing. At kahit medyo bumuti ang ugnayan kamakailan, lalo na matapos ang pagkahalal ni Lee Jae-myung, may sapat pa ring dahilan ng Seoul para mag-ingat sa China. Sa katunayan, karamihan sa mga bansang ito ay umaasa sa United States bilang pangunahing tagagarantiya ng kanilang seguridad laban sa posibleng agresyon ng China. At ngayon, nasusubok ang pagtitiwalang iyon dahil sa digmaan sa Iran. Gaya ng nabanggit natin kanina, unti-unting nauubos ang stockpile ng mga missile interceptor ng Amerika. Pero ang hindi pa natin napag-usapan, umabot na sa puntong kinakailangan nilang ilipat ang ilang defense systems mula Asia papuntang Middle East. Kabilang dito ang mga Patriot at THAAD air defense batteries na inilipat mula South Korea.
Kinumpirma ito mismo ni Lee Jae-myung na nagsabing kahit tutol ang Seoul, wala silang masyadong magawa. At hindi lang iyon. Ayon sa mga larawan mula sa US military, hindi bababa sa 2 US destroyers na nakabase sa Japan ang ipinadala para sumali sa mga strike laban sa Iran. Maging ang guided bomb kits at Army Tactical Missile Systems ay inilipat na rin palabas ng rehiyon. Dahil dito, dumarami ang mga defense officials sa Asia na nag-aalala. Ang kinatatakutan nila, kapag tumagal pa ang digmaan, mas marami pang puwersa ng Amerika ang maaaring ilipat palabas ng Indo-Pacific. At kahit matapos agad ang labanan, aabutin ng ilang taon bago mapunan ang mga naubos na armas. Ibig sabihin, maiiwang mas expose ang Taiwan at iba pang mga flashpoint sa rehiyon. Sinubukan namang pakalmahin ng Washington ang mga pangambang ito. Sa isang Senate hearing, sinabi ni Elbridge Colby na nakatuon pa rin ang Amerika sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific. Ayon sa kanya, "We are laser-focused on the first island chain, pero kahit may ganitong mga pahayag, may mga problema na hindi kayang solusyonan ng salita lang." Ayon kay Romel Judong, isang retiradong Rear Admiral ng Philippine Navy, napakahalaga ng kasalukuyang presensya ng US Navy para pigilan ang China na makuha ang kontrol sa South China Sea. At ang totoo, kahit bago pa ang digmaan sa Iran, mas marami na ang bilang ng maritime forces ng China sa East Asia kumpara sa United States. Kaya kapag binawasan pa ang presensya ng Amerika sa rehiyon, lalo lang lalaki ang agwat at posibleng mas lumala pa ito. Sa ngayon, nananatiling palitan lang ng airstrikes ang digmaan sa Iran, wala pang ground invasion. Pero kung lalawak pa ang conflict, maaaring madamay ang iba pang puwersa ng US military na nakabase sa Pacific, kabilang ang Marine Corps units sa Japan at nangyari na ito dati. Noong mga nakaraang digmaan sa Middle East, inalis ng US ang ilang military assets mula East Asia, kabilang ang USS George Washington, na pansamantalang inilipat mula Japan sa panahon ng Afghanistan campaign. Noong mga panahong iyon, hindi gaanong problema iyon dahil hindi pa ganoon kalakas ang military capability ng China. Pero ngayon, ibang usapan na. Kung uulitin ng White House ang ganitong hakbang sa kasalukuyang sitwasyon, posibleng magkaroon ito ng seryosong epekto. Ayon kay Hirohito Ogi, isang dating opisyal ng Japanese Defense Ministry, kung muling ililipat ang isang malaking asset tulad ng USS George Washington papuntang Middle East, magiging problema ito para sa kahandaan ng Indo-Pacific. Bagamat sinabi niyang hindi ito ganoon kalamang mangyari, ang mas agarang alalahanin ay ang pagkaubos ng mga missile, lalo na ang mga Patriot interceptors. Dahil ang totoo, matagal gawin ang mga ito. At kapag sinabing matagal, talagang matagal. Ayon sa Payne Institute, mahigit 300 Patriot at iba pang interceptors ang nagamit ng US sa loob lamang ng unang 36 hours ng digmaan sa Iran. At dagdag pa rito, 280 naman ang ginamit ng mga bansang Gulf. Ibig sabihin, sa loob lang ng 1.5 araw, halos daan-daang missiles na agad ang naubos. At sa oras ng pagsulat nito, tumagal na ng 3 linggo ang digmaan. At wala pang senyales na matatapos ito agad. Samantala, ang Lockheed Martin, ang gumagawa ng Patriot missiles, ay nakakapag-produce lamang ng humigit kumulang 620 kada taon. Sabihin na lang natin na talagang may plano ang Pentagon na pataasin ito hanggang 2,000 kada taon sa loob ng 7 taon. Pero hindi pa iyon mararating hanggang 2030, kaya kahit tumaas pa ang production, aabutin pa rin ng ilang taon bago mapunan ng mga naubos na stockpile, hindi lang ng Amerika, kundi pati ng mga kaalyado nito sa Middle East. At dahil dito, ang mga bansa sa Indo-Pacific ay maaaring maghintay ng matagal bago muling mapuno ang sarili nilang depensa. Ayon naman kay Grant Newsham, isang dating US Marine Corps Colonel at Liaison Officer sa Japanese military, resulta ito ng tinatawag na just-in-time approach, isang sistema na nakabase sa paniniwalang hindi na muling haharap ang Amerika sa isang malaking digmaan, lalo na ang dalawang sabay. Pero ngayon, malinaw, iba na ang realidad at anuman ang dahilan, iisa lang ang kinalabasan. Ang mga kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific ay nakakaramdam ng pangamba, habang ang China naman ay tila lalong nagiging kumpiyansa, sapat para magpakalat ng mga barkong umaabot ng 400 kilometro ang haba ng formation, na kayang makaapekto sa mga pangunahing shipping routes, habang hinahabol ng kanilang Coast Guard ang mga Japanese fisherman palayo sa mga isla na kontrolado ng Tokyo. At ang Washington, sa kabila ng mga pahayag na nakatuon sila sa First Island Chain, ay tila abala sa digmaan sa Iran para mabigyan ng sapat na pansin ang Indo-Pacific. At kung magpapatuloy ito,
ang susunod na boat swarm ay maaaring hindi na 300 kilometro ang layo mula Taiwan. Maaaring mangyari ito mismo sa harapan nito. O kaya naman, malapit sa baybayin ng Japan, South Korea o kahit ng Philippines. At kung mangyari iyon, isang tanong ang dapat nating isipin, handa ba tayo? Dahil kung hindi, ang susunod na galaw sa dagat ay maaaring hindi na basta pagpapakita lang ng kapangyarihan, kundi simula na ng mas malaki at mas mapanganib na laban.